Ako si Jenny. Umuwi ako sa Pinas na wala na akong puso, utak, at iba pang lamang loob. At ito ang aking kwento. Kapay, ako si Jenny Paterno Villavente. Tata ang tawag sa akin ng pamilya ko. 26 taong gulang lamang ako nang nangyari lahat ng ito. Ako nga pala yung tupong Lorana, South Cotabato. Isa sa mga anak ni Tatay Abelardo at Auntie Nelly. High school lamang ang natapos ko, kung kaya't namasukan ako bilang kasambahay sa lungsod ng Coronadal. Ngunit hindi na sumasapat ang aking kinikitang 2,500 pesos kada buwan para sa mga pangarap ko. Gusto kong mapag-aral ang aking bunsong kapatid. Matapos ang nakasanang lupa na sinasaka ng aking tatay at maipaayos ang aming munting bahay. Ito ang mga dahilan kung bakit nainganyo ako na makipagsapalaran sa ibang bayan. Doon, alam ko na mas malaki ang tsansa na makaahon kami sa kahirapan. Pero hindi sangayon dito ang aking mga magulang. Sinubukan nila akong pigilan. Pinaalalahanan pa nga ako ni Auntie Nelly sapagkat balitang-balita ng panahon na yun ang malagim na sinapit ni Duma Feliz. Subalit, wala nang nakapigil pa sa akin. Buo na ang aking loob. Desidido na akong makapag-abroad. Heto na, Abril ng taong 2019, nakuha ko na ang aking pasaporte. Dahil sa mabilis na proseso ng aking ahensya, matapos lamang ng 3 buwan, ay agad-agad akong nakalis ng bansa. Hulyo nang makarating ako sa Kuwait at makilala ko ang aking mga amo. Isa akong domestic helper dito. Mabait naman sila sa akin. Mabait ang amo kong babae at may katungkulan naman sa gobyerno ang amo kong lalaki. Nabanggit ko ito sa aking pamilya at sinabi kong okay lang ako at huwag silang mag-alala. Ngunit di kalaunan ay nagkaroon ako ng problema. Ipinaalam ko sa aking ahensya na halos kalahati na lamang ng aking sahod ang natatanggap ng aking pamilya. Kahit pa ang sabi ko sa aking amo ay buong sahod ko ang ipadala. Ang sweldo ko kada buwan ay 120 Kuwaiti dinar o mahigit 20,000 piso sa atin ang halaga. Depende sa palitan. Pero sa resibo ng aking pamilya ay 11,000 piso lamang ang nakukuha nila. At walang nagawa ang aking ahensya. Sa loob rin ng 5 buwang pamamalagi ko rito, ay 3 beses lamang nakatanggap ng padala ang pamilya ko. Dahil uli na akong nakausap ni Auntie Nelly noong Oktubre 27 sa 3 buwan ko rito. Tinawagan ako ni Auntie noong Nobyembre 5. Ngunit ang amo kong babae ang sumagot nito at sinabi kay Auntie, busy raw ako. Makalipas ang 1 buwan,
Disyembre 13, tumawag muli si Auntie. At ang amo kong babae ulit ang sumagot at sinabing hindi na raw ako nagtatrabaho at nagluluto. Kaya uuwi na raw ako sa Pilipinas. Noon na nagsimulang mag-alala ang aking pamilya. Kung kaya't nakipag-ugnayan agad si Auntie sa ahensyang mga hawak sa akin. Ang sabi ng ahensya sa kanya ay maghintay na lamang ng balita. Subalit, lumipas na ang ilang araw ay wala pa rin natanggap na mensahe ang aking pamilya mula sa kanila. Lingid sa kaalaman nila, napakarami ng nangyari na hindi maganda. Nakakulong ako sa kwarto. Nagugutom ako. Natatakot ako. Sobrang nasasaktan na ako. Nanginginig ako. Nagkagalit ako. Gusto ko nang umuwi sa pamilya ko. Tulungan niyo naman ako. Sa wakas, dumating na ang araw na ako'y nakatakas. Nakalabas na ako sa bahay ng impyerno. Dinala ko ng aking amo sa Dowa Al-Saba Hospital noong Disyembre 28. Kaso, bakit parang may mali? Sabi ng nurse, ako raw ay nangingitim na. At hindi na raw ako humihinga. Ha? Ano? Paano? Paano na ang mga pangarap ko? Paano na ang pamilya ko? Nakalabas na ako ng impyerno. Pero hanggang dito na lang pala ako. Gusto ko lang naman mapaganda ang buhay namin ng pamilya ko. Kaso, eto ako. Hindi natulungan. Hindi ko na pala nakayanan. Hindi na ako naagapan. Lumipas pa ang 2 araw bago nakarating sa ating pamahalaan ng balita. Disyembre 30 na nang malaman ng aking pamilya na ako ay wala na. Napakasakit itong balitang ito para sa aking pamilya. Kaya alam ko gagawin nila ang lahat para makamtan ko ang hustisya. Agad-agad silang nanawagan at humingi ng tulong sa pamahalaan at hindi naman sila nabigo. Nakarating na kay dating Pangulong Duterte ang pangyayaring ito at umalinaw muna sa buong bansa ang malapit na sinapit ko. Enero 3 ng sunod na taon, ipinatupad na ng ating gobyerno ang partial deployment ban para sa mga first-time domestic workers upang maiparating sa gobyerno ng Kuwait kung gaano tayo kaseryoso sa pagkamit ng hustisya ko. Ngunit, hiniling nila na ipawalang visa agad ito dahil nahuli at naikulong naman agad nila ang mga suspect na mismong mga amo ko. Pero hindi pumayag ang ating gobyerno. Gusto pa nilang makasigurado. Enero 7
na magkita at magkausap na ang aking pamilya at sina dating Dole Secretary Silvestre Bello III at dating OWA Administrator Hans Leo Kakdak. Noong araw din na iyon ay hiniling ni Secretary Bello sa NBI na ako ay muling isailalim sa autopsy para malaman ang detalyadong nangyari sa akin at mapanatig ang lahat. Sapagkat embalmment certificate lamang at hindi kompletong report ang natanggap mula sa ospital at Kuwaitis Ministry of Health. At base rito, ang aking ikinamatay ay acute failure of heart and respiration as a result of shock and multiple injuries in the vascular nervous system. O sa madaling salita, ay binugbog ako hanggang sa hindi na nakadaloy ng dugo sa puso ko at hindi na rin dumaloy ang hangin sa katawan ko. Dahil dito, agad rin inaprubahan ng NBI ang hiling ni Secretary Bello. Nung sumunod na araw, Enero 8, eto na. Nasa Pilipinas na ulit ako. Kaso nga lang, nakakakot na at hindi ko na muling masisilayan pa ang pamilya ko. Damang-damang ko ang galit at hinagpis ng aking pamilya nang makita nila akong wala ng buhay sa kahon at halos hindi na makilala. Dahil sa kalunos-lunos kong sitwasyon, sinigurado pa ni Auntie Nelly na ako nga talaga iyon. Kinumpirma niya ang aking pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagtingin ng nunal sa tuhod ko. Kumpirmado. Ako nga yun talaga. At lalong bumuhos ang luha mula sa kanilang mga mata. Enero 9, nang isinagawa na ng NBI ang aking autopsy. At matapos nito, ay naiuwi naman agad ako sa aming tahanan at dito na rin ako pinaglamayan. Marami ang tumalog sa akin at nakiramay sa pamilya ko. May mga nagpunta rin personalidad at taong gobyerno. At dumating na ang araw ng aking libing, Enero 23. Mahigit 2,000 tao naghatid sa akin sa huling hantungan ko, sa bayan ko, sa Narala, South Cotabato. Nandito ang aking mga mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan, kakilala, pati na rin mga kapitbahay. Meron ding mga reporters at officials na nagpunta. At alam ko na hindi lang sila. Ramdam kong buong bansa ay nakikiisa para makamit ko ang hustisya. Ngunit ng araw din na iyon, ay may dumating na kinatawan mula sa DFA. Dala niya ang papeles tungkol sa blood money o malaking halaga ng pera na iniaalok ng pamilya ng mga suspect sa amin kapalit ng aking hustisya. Pero hindi nila matitinag ang aking pamilya. Buhay ang inutang, buhay rin ang kaperan. Yan ang paniniwala nila. Hindi nila tatanggapin ang perang galing sa pumatay sa anak nila. Lalo na't bago pa man ako mailibing, Enero 14, ay naisa publiko na ang resulta ng aking autopsy. Batay rito ay nawawala ang aking utak.
Sa halip ay 5 pirasong tela na nababad sa dugo at isang surgical glove ang nasa ulo ko. Inalis din ang sternum o breastbone sa katawan ko at muli mga telang nababad sa dugo ang inilagay sa parteng ito. Nawawala rin ang sikmura at lapay ko. At ang pinakamasaklap pa ay nawawala rin ang mismong puso ko. Nakasaad din dito na nagkaroon ako ng hematoma o pasa at malalim na sugat sa likurang parte ng ulo ko. Meron din nakitang mga sugat sa aking mukha, partikular na sa aking cheekbone at panga. At meron pa sa leeg, sa magkabilang tenga, kaliwang braso, siko, kamay, at mga daliri ko. Nakitaan din ako ng maliliit at malalaking sugat at pasa na naghilom na at naghihilom pa lang sa aking leeg, bisig, iba't ibang parte ng likuran, at sa ibabang bahagi ng aking katawan. Mga indikasyon na mahaba-habang panahon ang naranasan kong pangmamaltrato bago pa man ako mawalan ng hininga at tuluyang huminto ang puso ko. At napag-alaman din dito, may mga sugat at pasa ako sa maselang bahagi ng katawan ko. Tanda na hindi lang ako binugbog hanggang mamatay. Walang awa rin akong pinagsamantalahan. Hinalay. Ilang linggo bago ako bawian ng buhay. Lalong nagpuyo sa galit ang pamilya ko at ang ating gobyerno. Pakiwari nila ay sinubukan kong pagtakpan ang napakalupit na sinabit ko, sapagkat sa embalming certificate ko ay hindi sinabi ang lahat ng ito. Kaya't kinabukasan, Enero 15, ang naunang idineklara na partial deployment ban sa Kuwait ay itinaas na sa complete o total deployment ban simula Enero 16, kung saan ay ipinagbabawal ng ating gobyerno ang pagpapadala ng mga OFW sa bansang iyon. Kasama sa mga apektado nito ang lahat ng newly hired domestic o household workers, semi-skilled at skilled workers, professionals at seafarers, pati na rin ng mga domestic helper na pabalik na sana ng trabaho nila sa Kuwait. Ngunit wala namang OFWs na pinabalik sa Pilipinas. Alam ko marami ang nagalit at hindi natanggap ang desisyong ito ng gobyerno. Pero sana ngayon ay alam niyo na ang rason. Minsan talaga ay kailangan natin mga Pilipino na magtulungan, maging matalino, matapang, at lumaban. Nang sa kaya hindi na tayo muling pagtawanan, tapakan, pagsamantalahan, at masaktan pa sa ibang bayan. Lumipas ang mahigit 1 buwan, Pebrero 14, ay naipawalang bisa rin naman agad ito. Makakabalik at makakapunta na sa Kuwait ang mga OFW na lubhang naapektuhan nito. Dahil sa wakas, ay nasampahan na ng kasong murder ang aking mga amo.
Nasampahan na rin ng kasong administratibo ang dating ahensya ko. Bago pa man magsimula ang pagdinig ng aking kaso, ay unti-unti namang natupad ang mga pangarap ko para sa pamilya ko. Maraming nagpaabot sa kanila ng tulong pinansyal mula sa iba't ibang kawani ng gobyerno hanggang sa mga pribadong kumpanya at individual. Dahil dito ay natubos na ang nakasan ng lupa ng tatay at naipaayos na rin ang aming munting bahay. Meron ding nagpaabot ng tulong pangkabuhayan at nabigyan rin ang bunso kong kapatid ng scholarship para sa kanyang pag-aaral. At tulad ng pangako ng gobyerno, ay hindi nila pinabayaan ang aking pamilya hanggang sa matapos ang mga kaso. At ito na, Disyembre at 30, isang taon mula nung ako ay pinatay. Hinatulan na ang amo kong babae ng bitay. Sa wakas, nakuha ko na ang hustisya. Parusang kamatayan ang hatol ng Kuwaiti Court sa kanya. Ang hatol naman sa amo kong lalaki ay 4 na taong pagkakakulong dahil ang nangyaring krimen ay hindi niya isinumbong. Ngunit tila nawala na ang kasong panggagahasa sa akin. Di ko alam, baka nalipad na lang ng hangin. Kaya pa man, ang aking pamilya ay nagpapasalamat pa rin dahil natupad na ang hustisyang matagal na nilang hiniling. Ang sinapit kong kamatayan ay matitikman na rin ng taong pumatay sa akin. Pero, hindi pa pala dito nagtatapos ang aking kwento.